Napaka-KJ talaga nitong call eh. Kung kailan exciting part na, tsaka magta-time out. Wala bang extend dyan? Pa-extend naman kahit 5 minutes lang para naman mapag-usapan namin yung details ng meetup. Nang ayaw ba talaga kami payagan ng panahon magkita? At dahil na nga namatay yung tawag, mag-aantay na naman ako ng isang buong araw. Ayos. Letseng pag-ibig to. Panahon at oras kalaban mo. Hirap? Pero sabi nga, love will conquer all. Ito na siguro yung pinaka-excited kong araw papasok sa office. Naisip ko na kagabi kung paano ko ikukwento kay Aaron yung nangyari kagabi. Kahit asarin ako noon, feeling ko sa kanya ko na dapat unang sabihin. Kasi number 1 si Estefan yun eh. Excited na excited ako magkwento kay Aaron. Kaso, natigil ako nung nakita ko na nakasimangot siya. Oh, nakasimangot ka ata. Wala. May iniisip lang. Ano yun? Wala, basta. Parang tanga ka naman pre. Pag ako may problema, kinakwento ko sa'yo. Tapos ikaw, ayaw mo sabihin, para naman akong others sa'yo. Wala nga. Oh, siya. Sige. Pero, kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako sa tabi mo Literal sa tabi mo. Biniro ko pa siya. Yan si Aaron, tropa na kami niyan since college. Nakita na namin halos bumagsak sa major, sumuko sa plates ang isa't isa, pati magmaoy at sumuko sa inuman. Di namin sinasabi kasi baduy naman kung aaminin namin mag-best friend kami. Tanda na namin para dun. Pero basta, parang ganun na rin yun. Kaya yung mga gantong kwento namin, sisiw na lang yun. Di kasi pre, yung nililigawan ko. Abang, tropa ko lumalove life na rin pala. Oh, ano? Binasted ka? Gago, hindi. Teka. Hindi ko alam na may nililigawan ka pala. Marunong ka pala manligaw. Nito lang yun. Busy ka kasi kay Celeste, kaya di kita iniistorbo. Tsaka, anong sinasabi mo marunong pala akong manligaw? Baka di mo alam lahat ng nililigawan ko, sinasagot ako wala pang 1 week. Ang yabang. Samantalang ako malapit na ma-friendzone ni Celeste, Gwapo mo naman pala kung ganun. Chismis ka ng chismis tungkol sa love life ko tapos yung sayo, ayaw mo ikwento. Gagi pre, di niya raw kasi alam na nililigawan ko siya. Tarantado. Ba't kasi hindi mo sinasabi na nanliligaw ka? Malay ko ba? Kala ko basta inaaya-aya ko na siya, alam niya na yun eh. Ngut, syempre kailangan mo pa rin sabihin yun. Kaya nga sinabi ko na. Anong sabi? Di kayo na. Ayun, galit. Busted na raw, putik talaga. Tinawanan ko siya ng malakas. Ligawan mo ulit. Di nga ako nire-replyan ni Maria. Naka-block ata ako pre. Maria? Sounds familiar. Teka, Maria pangalan ng nililigawan mo? Oo, bakit pre? Huwag mong sabihin na ex mo Gagi pre, kapangalan ng kaibigan ni Celeste. Oh, ano naman? Engot ka ba? Maraming Maria sa mundo. Wala, malay mo. Reincarnation pala ni Maria yun. Pero baka malay lang natin. Ewan ko ba? Kakanood ko siguro to.
Hello, Celeste. Hello, Ellie. Kagabi ay naputol ang tawagan natin kaya hindi natin natuloy ang ating pag-uusap. Tayo ay nagwakas sa usapin na magtagpo. Maaari natin itong planuhin na upang tayo ay makapagkita na. Maaari tayong magtagpo ng 4:00 ng hapon. Maaari ba ito sa'yo? Ayos lang naman sa akin. Kung ganoon ay sa Bagong Bayan na lamang ba? Oo, 4:00 ng hapon sa Bagong Bayan. Okay. Kung ganoon ay paano natin malalaman kung sino ang isa't isa? Papaano nga ba? Kung napakaraming tao roon. Maaari nating alamin ang kulay ng kasuotan ng isa't isa. Ang aking kasuotan na trahe de mestiza bukas ay kulay puti na baro at kulay rosas na saya, habang ang panyuelo naman ay kulay dilaw. Panuelo? Napasearch pa ako. Panyo lang pala yun, kala ko kung ano. At saka naka-Filipiniana siya. Summer ngayon kaya wala sigurong magsusuot ng ganun dun. Mabilis ko lang siya makikita dun kung sakali. Ayos. Ako naman ay nakasuot ng kulay pula na baro at itim na pambaba. Kung ganoon ay magkita na lamang tayo doon. Sige, magkita tayo bukas ng 4:00 ng hapon sa Bagong Bayan. Nagtagal pa ang salitaan namin ni Ellie matapos naming gunitain ang aming pagtatagpo. Hindi iyon naputol. Bagkus ay lumalim pa at nagtuloy-tuloy hanggang sa pag-uunlakan ng mga kwento ng aming maghapon at nagsisiwalat ng mga bagay ukol sa aming sarili upang higit na magkaunawaan, makilala at magkalapit ang aming mga loob. Sa aking palagay ay may 1 minuto na lamang tayo para sa tawagan. Maaring mawala na ito maya-maya. Kung ganoon ay gaya ng napag-usapan ay tutungo na ako roon bago ang oras. Ganon din ako. Aantayin kita dun. Sa ating pagkikita, Ellie. See you, Celeste. Naglaho ang tawag at ako'y nagsimula ng maghanda para sa pagdalo sa pulong sa ulatan. Akin na ring inihanda ang aking mga kasuotan para sa aming pagtatagpo ni Ellie. Hindi na ako makapaghintay na makita ka, Ellie. Alas 2 pa lang ready na ako umalis. Finally! Magkikita na rin kami ni Celeste. Makikita ko na siya. Nakarating ako sa Luneta ng bandang 3 PM. Masyado ata akong napaaga. Pero okay nang mauna ako kaysa si Celeste yung mag-aantay. Pero teka, sobrang laki ng Luneta. Saan kami dito magkikita? Pagdating ng 4:00, hindi na ako mapakali. Ewan ko ba, baka sobrang excited ko na makita si Celeste. Nilakad at inikot ko ang Luneta. Inabot na ako ng 4:30 PM. Pero no signs of Celeste. Nagantay ako sa Rizal Monument hanggang pasado 5:00. Pero wala. Nang magsi 6 PM na nabuhayan ako ng puso at napangiti nang makakita ng babae na naka-Filipiniana. Eto na, magkikita na rin kami sa wakas. Celeste! Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.